Okay, final testing na tayo. Ayan na, okay na. Si Samsung 43 Smart TV. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Welcome back sa ating channel mga bro. So pasensya na kung ngayon lang ulit tayo makapag-upload. So na-busy tayo ng nakaraan. Kaya ngayon na lang ulit tayo makapag-edit ng ating mga video. So bali video ko pa to nung mga nakaraan na repair. So isa itong Samsung 43 Smart TV na screwless. So, na-troubleshoot ko na ito noon, mainboard yung kanyang problema. Kaya pinabilhan natin at dumating naman na. So, yung problema nito ay pagsaksak mo siya, nagre-restart. Lumalabas yung backlight pero wala siyang display. So, yan yung code ng kanyang mainboard. So, since na troubleshoot ko na to noon, bago ko pa siya mapabilhan ng mainboard, so papakita ko na lang kung paano ko siya nalaman na mainboard yung kanyang sira. So, bali, madalas na problema ng mga model na to, yung mga nagre-restart, lumalabas lang yung backlight, walang display. Panel issue, yung kanyang LCD panel. Pero sa kaso nito, yung mainboard yung problema. So, ang ginawa ko dyan, nag-resistance checking ako sa kanyang VGH odd even at saka dun sa kanyang mga clocking. Dahil ang option ko sana dito ay blocking para malaman ko kung nasaan yung may problema. Pero eto, meron akong nakitang abnormality, mababang resistance sa kanyang VGH even to clock 4. So, ayan, nasa 27 ohms yung resistance. So, pag ganyan, para malaman natin kung sa panel yung problema o sa mainboard natin, kailangan nating mag-hang ng ating FFC or yung kanyang mga flex. Siyempre yung test point natin, nakatutok yung test prod natin sa source board doon sa VGH even to clock 4 yan, may 27 ohms. Ngayon, tanggalan natin yung flex. Pagtanggal natin ng flex at meron pa rin, ibig sabihin sa panel yung problema. Pero pag nagtanggal tayo ng flex, o kagaya nyo, no? Pagtanggal ko ng right flex, nung lock, o yun, nawala yung 27 ohms. So, pag tinatanggal natin yung left side, walang epekto. Pero kung yung right side, syempre yung nasa nasa right side na source board, yung natin tester natin. Ayan. So, pag nakatanggal yung mga flex, nawala yung 27 ohms na resistance. Pag ganyan, ang problema yan ay yung ating mismong label shifter IC. Label shifter IC. So, yan. Yung IC na yan. Bali, DC-DC label shifter IC combo na yan. Madali yang masira kasi nga combination na yan ng ng DC-DC to label shifter. So, pwede naman na yan lang ang palitan kung meron tayong pamalit. Pero since wala tayong pamalit, in-orderan natin ang mainboard at meron naman tayong nahanap. So, shout out Sir Alvin Vergara, Taytay Rizal. Dahil may nakuha tayo, pinadalhan tayo ng same model at syempre, importante din yung same code.
Kasi kahit na same na model, iba-iba yung ginagamit na panel. So, para makasigurado tayo, same code dapat. Same code yung palit natin. Pero kahit na hindi same code, kung sigurado tayo na magkaparehas yung ginamit na panel, ayun, okay yun. So, ayan, bali, isasalpak lang natin yung mainboard na nabili natin. So, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, pa-like ng ating video, pa-share sa iba, makatulong, at hit din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So, ayan, tinesting na natin. Pagsalpak natin ng ating mainboard, ayun, lumabas na yung logo ng Samsung Smart. So, ayan, parang ang dali lang mag-repair ng TV, mga bro, no? Pero para maano natin to, ma-repair natin, maayos natin yung mga ganitong problema, siyempre, kailangan natin ng ng knowledge, at saka kailangan din natin ng tester. Hindi pwede yung napanood natin, bili na tayo agad ng board. Pag ganon, malaking tsansa sumablay tayo. So, ayan. So, bali, lalagay ko na lang yung protective shield ng kanyang source board. Tapos, isasarado natin to. Tapos, final testing tayo. So, kung mapapansin nyo pala mga bro, iba na yung pwesto natin, yung shop natin. Bali, yung dati ko kasing pwesto, renovate. Tapos, lumipat tayo dito sa mas maluwang, mas malaki. Pero same din yung dito mga bro. Same din yung may-ari nung rinerentahan natin, yung dati nating shop. Dito nga lang sa pwesto na nilipatan ko, medyo hindi siya gilid ng kalsada. Pero malapit pa rin sa kalsada to, mga 20 meters. Hindi gaya nung dati kong pwesto na mismong gilid ng kalsada yon. Pero walang problema yon dahil matagal na akong may shop dito. Kilala na tayo. Kaya kahit na magtago yung shop natin, hahanapin tayo dito. Kaya mas gusto kong dito na lang. At saka yung dati kong pwesto, nababaha yun. 2 beses na akong nabaha dun Samantalang dito, mas mataas dito, hindi dito nababaha. At saka yung building ng nitong linipatan natin ngayon ay mas mas safety siya sa sunog. Kasi yung dati nating nirerentahan, light materials pa yung ginamit sa building na yon. May mga kahoy-kahoy pa doon. So, mas safe yung nilipatan natin ngayon. So, eto. Shout out doon sa mga kapwa nating technician na palaging sumusupport sa atin. Saka doon sa mga kapwa nating tech vlogger. So, bali, kulang pa ako ng dito mga bro, ng mga, yung isang lamesa na malaki, ginagawa ko pa, nasa bahay pa. So, bali, yung dati kong lamesa dito, 2, repair ko lang. Pinalitan ko yung topping at saka pinataas ko yung paa para tumaas. So, ayan, final testing na tayo mga bro. Sa ating ginawa Samsung Smart TV. So, yan. So, okay. Nakasave na naman yung may-ari. Dahil sabi ng may-ari, pag hindi magagawa, bibili na daw siya ng bagong TV.
Buti may nahanap tayong board at ayun, nasave pa natin itong kanilang TV. So, ayan mga bro, okay na yung ginawa natin na Samsung 43 Smart TV. So, disclaimer na lang dun sa mga customer natin na pwedeng makapanood. Hindi po basta-basta yung bumili at magpalit ng mainboard. So, baka kaparehas to na magiging sintomas ng TV nyo. Ayun, magpapabili na lang kayo ng mainboard saka ikabit nyo. So, hindi po ganoon basta-basta. May mga test at procedure po na gagawin para malaman kung mainboard or LCD panel yung problema. Kasi yung symptoms ng TV mga bro, pwede siyang panel issue at pwede ding mainboard. Pero kadalasan, panel issue yung gano'n, nagre-restart siya. Bumubukas lang yung backlight. Madalas, yung panel issue. So, maraming salamat, Sir Alvin Vergara ng Taytay Rizal. Gumana po yung mainboard na pinadala nyo. So, bali yung kikitain nga pala natin mga bro sa repair na to ay naipangako ko na bibigay natin, tutulong natin sa kaibigan natin na si Bro Daniel Wata. So, ayun, bali eksakto. Pasokan ngayon, konting tulong dun sa kanyang nag-aaral na anak. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. I'm walking alone.